Glenn Nuego po, reporting for duty. Mga kapuso, baka nagtataka ho kayo no, kung bakit ako naka-hard hat. Alam niyo ho, malungkot ho ng balita no, dahil ngayon lamang pong araw na ito, nakakuha po tayo ng confirmation na namatay na po yung isa sa 30 estudyante na nabagsakan po ng debris dito po sa mismong condominium. Malapit po dito sa kung saan po ako nakatayo ngayon mga kapuso. Kinumpirma po yan ni Kuyang Jason Baldonado, siya po yung tatay. Na namatay na po si Carl Jaden, yung 12 years old po na estudyante. If you can recall, noon pong August 12, dito lang sila. Kumakain lang ho sila dito no, sa 7-Eleven. So paglabas po nila sa 7-Eleven, doon ho sila nabagsakan ng tipak ng semento. Wala po rin sa, tinanong ko to, mga nasa 7th floor hata, yung mga ganun, from 7 or 8th floor, nito pong gusaling ito, nitong condominium na ito. So, kanina ho, nag-post yung tatay niya, malungkot yung balita na pumanaw na po yung kanyang anak. After 2 weeks, no, nasa 2 weeks po yun, mula po nung mangyari, yun nga pong trahedya. Wala pa po tayong report doon po sa isang bata na grabe rin ho yung naging pinsala sa kanya dahil pare-pareho sila nabagsakan sa ulo. Yung isa ho naka-survive, sa balikat naman ho tinamaan sa kanyang braso no. So ngayon, kung mapapansin ho ninyo, iikot ko lang ho sandali. If you will notice mga kapuso, naglalagay na sila rito ng canopy kasi directed po yan ng Quezon City government. Yan, dito ho dadaan yung mga tao. Yan. Kasi nga ho, para nga naman, pag may bumagsak, sakali man ay wala hong mapipinsala, wala yung grabing natatamaan tulad po nung nangyaring trahedya noong hapon po ng August 12. So pero ngayon, ito ang hindi pa malinaw. Ang hindi pa malinaw ngayon dito, mga kaibigan, kung ano na po yung magiging action ba rito ng Quezon City Government. Ang huli na lang ho nating narinig sa kanila ay mag-i-inspect po sila dito, in-inspection ho nila at yung recommendation nila, part of it ay ito hong pagtatayo nga ho ng canopy o lakaran ng tao for the safety ng mga tao hong daraan dito. Pero in terms of violation ng kondo, hindi ho natin alam mga kapuso kung anong magiging kaparusahan. Matagal na ho ito, 90s pa raw ho itong kondo na ito, yung condominium unit na ito, sa kanto po ito ng Tomas Morato at ng Roses kung kayo ho ay napapadaan dito. Yan. So yan, in-update ko lamang ho kayo, naalala ko ho kasi ito, grabe itong dinaanan ko to. Isa ho tayo sa mga unang nag-break po ng balitang ito. Isa sa 3 estudyante po. Ngayon nga ho ay na-confirm po na patay na, habang yung isa ligtas, yung isa naman po ay critical pa rin po ang kondisyon. So pong una, ang initial na investigation po ng mga building official o building yung mga engineer ho ng Quezon City Government na possible daw ho dun sa naka-attach na aparato ng isang telco, yung pong posibleng bumigay, kaya nga po idinikit hurun sa doon po sa palitada. Nilagay do hurun sa palitada, kaya ho yung palitada bumigay. Kaya po yun po yung bumagsak doon po sa mga bata, no? So yun po yung initially na tinitignan po o tinignan ng Quezon City Government na posibleng dahilan ho nung aksidenteng iyon. Ayan ho, kung mapapansin nyo, dyan ho nangyari yung incidenteng iyon noong August 12. So yan mga kapuso, mag-iingat po tayo ha. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong on the ground na mga video, don't forget po na mag-like, subscribe at share nyo po sa inyong mga kapuso at mga kaibigan. Muli ho, marami pong salamat sa inyo.